Okay na po yung announcement niyo? Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى في تنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أما بعد، Inshallah malinaw naman yung ating tinig. Dinig ba tayo, Ustad? Malinaw po, Ustads. Alhamdulillah. Bagong lahat, tayo muli ay magsimula sa ngalan ni Allah, ang maawain, ang mahabagin, ang Panginoon ng sangkalikaan, at walang Diyos maliban kay Allah na nag-iisa na walang kaparis, at sa Kanya lamang ang lahat ng pag-aari. Ako ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang sugo, pinadala bilang habag sa atin. Nawa ang kapayapaan ay mapa sa Kanya, ganun din sa Kanyang pamilya, sa Kanyang kapanalig, at sino man ang nagsisunod sa Kanya at magsisunod pa hanggang sa huling araw at pagkatapos. Hinahabilinan ko ang sarili ko kayo, ganun din, tulad ng habilin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Tanzil o pinabawang aklat, ang Quran, o kayong mga mananampalataya, anya katakutan nyo si Allah ng tamang pagkatakot at huwag tayong pumayag na tayo abutan ng kamatayan maliban na lamang na tayo ay Muslim na. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinaka mainam o wala ng totoo pang salita na masihigit sa Quran, at ang pinaka mainam na gabay ay ang gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po ang pinaka malalang bagay sa buhay natin dito sa mundo ay ang mula sa sabi-sabi, at lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay yuhulog ni Allah sa apoy ng impyerno. Nawa ay ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Muli sa ating pagtutuloy ng ating talakihin sa gabing ito at sa hapon naman sa inyo ay ang nasa paksain pa rin tayo ng pagpapaliwanag ng Asmaul Husna o yung magagandang pangalan ni Allah, na alam natin na ito ay merong kinalaman sa ating akidatu sahiha o tamang pinaniniwalaan sa Islam, at malaki ang kaugnayan nito sa tauhid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nung nakaraan po, tayo ay nagtapos sa pagtalakay patungkol sa Ar-Rahman Ar-Rahim. Dito tayo nalagot. At bilang maikling pagbabalik at pagdaragdag natin sa paksaing ito, tayo ay magbalik tanaw panandalian, at sinabi nga natin, second slide po, Ustad. Isa pa po. Pakibasa po, Ustad. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج الجنة جنة والنار، فقالت النار في الجبر والمتكبرون، وقالت الجنة في الضعفاء الناس ومساكينهم. Naam. Jazakallahu khairan. Sinabi ng isang sahabi na to na si Abi Sa'id al-Khudri, kanyang narinig na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
istihbatu al-jannah, no? Sabi nga ni Imam al-Muslim na nagprotesta daw, no? Sa ulat ni Imam al-Bukhari na sila nagtatalo ang jannah at nar. Sila ay umaangal kay Allah subhanahu wa ta'ala o nagrereklamo. Sabi ni Imam Muslim, sila ay nagpoprotesta kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya akala natin mga tao lang o Pinoy lang nagpoprotesta dahil sa pagkawala ng budget ng flood control. Dito, subhanallah, ang jannah at nar ay nagprotesta din kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paraiso ay nagwika kay Allah subhanahu wa ta'ala at ganoon din ang impyerno. Sinabi ng impyerno kay Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, bakit ako ay para lamang sa mga mutakabbirun? No? Bakit daw ang impyerno ay para lamang, ang laman nito ay para lamang sa mga hambog at mayayabang? Sinabi naman ng paraiso, anya, Ya Allah, bakit ako ay para lamang sa mga duafa, mahihina, at mga masakin at mahihirap? Kaya dahil dito, nagtakda si Allah subhanahu wa ta'ala sa pagitan ng jannah wan nar, kanyang sinabi, Azza wa Jal, tunay na ikaw, paraiso, ay aking awa. No? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innakal jannah rahmatih. Na kung saan, dahil sa paraiso, ay kinaawaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga papasok dito. At sabi naman ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka nar adabi. No? At ikaw naman, impyerno, ay para sa aking parusa. No? Subhanallah. Na kung saan pupunuin, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ng mga katulad nito, isabihin ng mga mayabang at hambog, pupunuin ng impyerno, wayad billah. At pupunuin ng mga mahihirap at mahihina ang paraiso. Subhanallah. Basa po, Ustad. في هذا الحديث فضل الضعفاء والمساكين العاملين بطاعة الله التاركين لمعاصيه. Naam. Dito po, ayon kay Sheikh Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah, na pinaburan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga duafa o mahihina at mga masakin o mahihirap. At ang mga gumagawa ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga umiiwas sa paggawa ng kasalanan. At sa hadith na ito, nililinaw sa atin at kayo na ang bahala kung saan gusto nyo lumagar. Kung gusto nyo magpakayabang at magpakahambog sa dunya na ito, alam nyo kung saan ang inyong kalalagpakan. No? Wallahu ta'ala a'lam. Next slide po, Ustad. Pakibasa po. ترهيب قارنه بالرحمن الرحيم لما تضمن من الترغيب عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول إن لله مئة رحمة فأهبته رحمته إلى أهل الدنيا نعم. يتراهم بها الجن والإنس. Sabi natin mo ito yung Ustad, no? Na kung saan sinabi ni Imam Sa'di rahimahullah sa kanyang tafsir na dito pinapakita sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Ar-Rahman, Ar-Rahim, ang kanyang pangalan na mahusay at maganda, ay napapakita lamang sa atin na tayo, ikaw, kayo, tayo ay dapat na lumapit kay Allah na gamit ang ating mabubuting gawain at pagsunod, na tayo'y umaasa, nakakahabagan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawain ito. Next slide po, Ustad. Yan, bilang masail o tanong ng karamihan, tulad ng ating nabanggit, at ito'y pangako natin na sasagutin natin sa susunod na ating lecture, na yung tanong na kailan at saan daw ipagkakaloob ni Allah ang ibang awa. Dahil natutunan natin na si Allah subhanahu wa ta'ala, indaha mi'ata rahma, na meron siyang 100 awa. At isa lang ang binutang niya o binaba niya dito sa dunya, na siya naman pinaghahalu-haluan o pinaghahati-hatian ng bawat isa sa atin, jinn wal ins. Ngayon, bilang masalo, tanong, saan ba ilalagay o saan ipagkakaloob ni Allah yung ibang awa, no? Tahzanahu, sabi yung kanyang iniwan o inimbak sa kanyang sarili. Pakibasa, Boston. واختصا عنده 99 رحمة حتى إذا كان يوم القيامة اختلج الرحمة التي كان أهبتها إلى أهل الدنيا. Sinabi ni Abdullah bin Amr radiyallahu anhu na siya ay madalas na nagsasabi, no, mula doon sa hadith na kanya narinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulun inna lillahi mi'ata rahmah, na si Allah subhanahu wa ta'ala mayroong 100 awa, no?
Paahbatu rahma illa ahal dunya. At ang isang bahagi ng awa na ito ay binaba niya dito sa mundo kung saan ang mga jin, ang sangkatauhan, ang mga ibon sa himpapawid, ang mga balyena sa dagat, at ibang mga hayop at mga ahas sa kalupaan. Sabi nga natin, kasama na rito ang mga uod, bulate, baktira sa inyong katawan, ay nagpapakita na kung saan ay umaamot, kumukuha ng bahagi ng awa mula kay Allah. Subhanallah. Pakibasa pa po, Ustad. الرحيم اسم يدل على فعل لأنه فعيل بمعاني فاعل فهو دل على فعل. So sinabi pa rito, no, na kung saan bilang dagdag natin na itinago ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili yung 99 na awa, no? Yung tanong ng karamihan kung kailan daw ito ibabahagi ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi nga sa ulat ni Abdullah bin Amr na babawiin ni Allah yung isang bahagi na yun na rahma na nilagay niya dito sa dunya at isasama niya ito dun sa 99 na sa kanya na itinabi niya. At pagdating ng araw ng muling pagkabuhay, no, ang kanyang awa na ito ay ipagkakaloob niya. Yung tanong ng isa sa mga ating kasamang mag-aaral, no, na kung saan ito ang ating sagot, na ilalagay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang 100 awa na ito, no? Babahagi ito saan? Sa puso ng mga taong maninirahan sa paraiso. Allahumma ja'alna minhum. Naway bilang tayo ni Allah sa mga ito. Next slide po, Ustad. Yan, at pinanggit ng ating puting Ustad sa kanyang sinabi, no, na Ar-Rahim ismo yudal ala fa'al, no? Dahil ito ang binanggit sa atin ni Imam Sa'di at paliwanag sa atin ni Sheikh Shalih Al-Utsaimin na ang Rahim, sabi nga natin nung nakaraan, ito ay fa'il. Sabihin, ito yung aksyon, no? Sabi nga natin, kung merong aktor, may aksyon, no? Na kung saan, sabi ng butihing Sheikh na ito, Imam Sa'di rahimahullah, na ang Ar-Rahman, no? Sabi natin siya si Allah, ay ng paliwanag ni Imam Al-Qurtubi, at ang Rahim, ito yung kanyang kilos. Na isa sa mga paliwanag patungkol dito, no? Sabi nga sa atin ni Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, para hindi tayo malito sa bagay na ito, no? Pag sinabi natin na Ar-Rahman, siya si Allah. Ar-Rahim, siya si Allah. Al-Wudud, siya si Allah. Al-Ghafir, siya si Allah. Ngunit sa paliwanag na ito ni Imam As-Sa'di at Imam Sheikh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, na ayon sa kanila, na ang Ar-Rahman ito ay tumutukoy dun sa, sabi natin, dun sa damir, no? Kung sino yung pinagtutukuyan, which is si Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kanyang pagkilos, ito daw yung Ar-Rahim. Wallahu ta'ala a'lam. Next slide po. Na, ito ay iniwanan din natin noong nakaraan at dito tayo nalagot. Sabi natin na saan ba kinuha yung salitang Rahim, no? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yung Ar-Rahim, saan ba ito kinuha? Pakibasa po, Ustad. قال شيخ صالح العثيمين رحمه الله الرحمن والرحيم اسما من أسماء الله تعالى يدل على اتصاف الله تعالى بالرحمة. Na, sabi ng ating butihing Sheikh rahimahullah, ng Ar-Rahman Ar-Rahim, ito ay dalawang mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sabi natin ang pangalan na ito ay paglalarawan kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang kataas-taasan, na kung saan ang kanyang awa ay hindi kayang ubusin, no? Sabi nga natin, kung yung isang bahagi ng awa ni Allah na siyang pinaghahatian natin, anghel, engkanto, tao, hayop, no? Sabi nga natin, mikrobyo, lahat tayo ay nakikibahagi sa awa na ito. Ang yudal, no? Sabi natin, ang pagtukoy sa Ar-Rahman Ar-Rahim bilang limitless, na walang pag-ubos at walang lagot, na tumutukoy sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pakibasa pa, Ustad. الرحيم اسم يودل على فعل لأنه فاعل بمعاني فاعل فهو دل على فعل. Sabi pa, Jazakallah khair, dagdag pa ni Sheikh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dito na kung saan sinabi natin na ang Ar-Rahim
kung ititingnan natin ang kapaliwanagan nito sa Lisanul Arab o yung diksyonaryo ng Arabiya, no? Na ayon sa kanya na ang rahma ay tumutukoy sa pagiging malawak at kapasidad, no? Ngunit ang rahim naman o rahima ay tumutukoy naman sa espesyal na awa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan limitado o iilan ang makakakamit nito. Sabi pa ng ating butihing ustad, no? Asmul yudal ala faal, no? Na kung saan ito nga ay tumutukoy sa pagkilos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan ito ay pagbalangkas o pagtalakay sa mga uri ng awa na ito'y tinawag din ng mga scholar na espesyal tong awa, no? Yung rahima, no? Ito daw ay espesyal na awa, na espesyal lamang na uri ng mga nilalang ang makakakuha o makakatanggap nito. At dito sa bagay nito, sabihin natin wallahu ta'ala a'lam. Next slide po, Ustad. Ayan, sinabi pa ng mga scholar na ang ar-rahim, bilang pagtalakay din natin nakaraan, na ito ay nagmula sa salitang reham, no? Ar-rahim, ito ay nagmula sa salitang reham. Ito ang pinaghugutan o pinagkunan ng salitang ito ayon sa mga mufassirun. Kakibasa ba, Ustad? Qala Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Dito ginamit ng butihing Sheikh ang dalil o ebidensya sa Quran nang sabihin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu o ya ayyuhan nas, na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, o kayong mga tao, katakutan anya ninyo ang inyong Panginoon na siyang lumalang sa inyo mula sa isang tao at nilalang niya mula dito ang kanyang asawa. Tinutukoy dito si Adan at Eva. At mula sa kanila ay pinalabas niya ang maraming kalalakihan at maraming kababaihan at katakutan anya natin si Allah na siyang magtatanong sa atin patungkol sa ugnayan ng reham o ugnayan ng sinapupunan. Katunayan na si Allah sa atin ay parati ang nakasubaybay. Next slide po, Ustad. Na, sinabi natin na ang kahulugan ng binanggit ng aya na kung saan sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqullah, no? Katakutan daw natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala bi ta'atikum wa iyahu. Wa qala al-Mujahid wal Hasan al-Basri rahimahullah, alladhi tasaaluna bihi ay kama yuqala as'alaka billah birraham. Na kung saan ang kahulugan daw nito nang sabihin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa aya na katakutan natin si Allah, ito ay isang utos sa atin, no? Nakatakutan si Allah. At patungkol dito, dinagdag ni Mujahid at ni Hasan al-Basri na karugtong ng utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagbababala, no? Ang pagbibigay warning sa atin na ano yung bagay na yon, na tayo'y sigurado at tiyak na tatanungin ni Allah patungkol dito. At ano ang kahulugan anya ayon kay Mujahid rahimahullah na patungkol doon sa itatanong sa atin? Ano ba itatanong doon sa atin? Magkano ba yung ating sweldo? Sino ba yung ating amo? Saan ba tayo nakarating? Ano ba ang ating naipon? Ano ba ang ating naipatayo? Ang sabi ni Mujahid rahimahullah, tatanungin tayo patungkol dito saan? Sa sinapupunan ang ugnayan natin patungkol dito. Next slide po, Ustad. Waqala ad-Dahak rahimahullah, no? Wattaqullaha alladhi bihi an al-qati'un, no? Wa yad billah. Na kung saan sabi ni ad-Dahak rahimahullah na yung bagay na habilin sa atin ni Allah, na utos sa atin, na katakutan anya siya patungkol sa sinapupunan, na kung saan ayon kay ad-Dahak rahimahullah, isa sa ating mga mufassir, no? Isang salaf at salih, nagpapaliwanag ng Quran na ayon sa kanya na ginawa, tinakda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na mistulang kontrata ni Allah sa mga tao, no? Ang pagkatakot sa kanya at karugtong ng kontratang ito, ang tayo'y huwag magputol ng mabuting ugnayan sa sinapupunan o yung puwerta na ating nilabasan, no? Paghusayan at ayusin ang ating ugnayan o koneksyon dito. Next slide po, Sir.
Sinabi pa ni Imam Sa'di rahimahullah, no? Wal qurun al-amr bitaqwa bil amr bi ar-raham o kamakal, no? Sabi ni Imam Sa'di rahimahullah, inuugnay daw, kinonekta ni Allah ang utos sa pagkatakot kay Allah, ang utos sa pagiging mabuti sa ugnayan doon sa sinapupunan. At ayon kay Imam Sa'di, ano ba yung tinutukoy dito? Yung ugnayan natin sa ating mga magulang, no? At ang mahigit na pagbabawal sa atin ni Allah na yung wag natin putulin yung ating koneksyon. Kaya sabi nga natin, sino ba ang matapang magsabi dito na sabihin niya na hanggang ngayon ay meron pa rin siyang mabuting relasyon sa kanyang sinapupunan o yung sa puwerta na kanyang nilabasan, no? Subhanallah. Sino ba sa ating matapang, no, magsasabi dito? Ito ay bagay na pagbabawal sa atin na huwag tayo magputol ng koneksyon doon, no? Unang-una na rito yung ating mga magulang, at ganoon din ayon kay Imam Sa'di, yung koneksyon natin sa ating mga kamag-anakan upang bigyan diin ang karapatang ito. Tayo'y inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala na tuparin ang karapatan ni Allah, at kakabit dito sa pagtupad sa karapatan ni Allah ay tuparin natin ang karapatan ng nilikhang tao. Kauna-unahan na dito, sabi natin, una na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos nito, pagkatapos ng karapatan ni Allah at kanyang sugo, ay ang karapatan ng kauna-unahang nilikha ng inyong ina. No? Subhanallah. O yung ating mga magulang. Sa bawat magulang, una ang ina. Alam to ng bawat isa, no? Tunay na ang pagtupad sa kanilang karapatan ay karapatang ng Diyos, at ito ay kanyang ipinag-utos. Next slide po, sir. Kaya sabi natin, ano ba yung sinapupunan? Bakit ito binigyan ng larawan, binigyan to ng malaking pagpapahalaga ng Islam? Bakit ito nabanggit sa Quran? Bakit ito nakakabit sa isa sa mga natatangi at magandang pangalan ni Allah? No? Ayon sa mga medico-legal, sabihin natin sa mga dalubhasang doktor, no? Ang reham, ayon sa kanila, o yung sinapupunan, ay isang uri daw ng organo sa katawan ng babae na kung saan ito ang imbaka ng semilya, at dito nangyari ang proseso ng pagbuo ng sanggol. Tulad natin na pangako, no? Ang bagay na ito ay meron kayo, kami ni Ustad Adnan ay wala, no? Kaya excuse, no? Sabi natin sa paksahing ito, kayo ang bida, kaya ang umabsent at nawala dito ay panoorin nyo na lang ang ating record, inshallah, kung buhayin pa tayo ni Allah. So, sabi natin ang reham, ito ay organo sa katawan ng kababaihan na wala ang lalaki, na kung saan ito ay imbakan ng similya. No, sabi natin dito, itinarak ng ating ama ang kanyang similya, at dito tayo na proseso, no? Yung pagbuo ng sanggol. Pakibasa po, Ustad. Qala Allah Ta'ala, thumma khalaqana nutfata alaqatan fakhalaqana al-alaqata mudgadan fakhalaqana al-mudqada idaman fakasawna al-idama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Barakallahu fiik. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagtutukoy sa sinapupunan, no? O kaya yung tinatawag natin na bahay imbakan ng bata na ito, no? Sabi natin na pagkatapos ay ginawa namin ang similya bilang isang piraso ng dugo, no? Sabi natin ito yung complete detalye kung paano nabubuo ang bata, no? Sabi natin ito ay bagay na isa sa tinanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung paano anya ang bata nagiging kamukha ng nanay o tatay, no? Sabi ng Hudyo na yon, o Hudya, na ito ay tanong na propeta lamang ang makasagot. Dito binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, detailed by detailed, no? Ang proseso ng pagkakalikha o pagkakabuo sa tao sa atin, no? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos ay ginawa namin ang similya bilang isang piraso ng dugo. Pagkatapos tayo maitarak ng ating ama, naging piraso tayo ng dugo, at tayo dumikit dun sa dingding ng bahay bata ng ating mga ina. At ang piraso ng dugo nito ay ginawa naming isang piraso ng buto. Tumigas yung dugo na yon, no? Sabi, nagkaroon ng buto, at ang piraso ng butong ito ay binalutan namin ng laman. Subhanallah, no? At pinangyari namin na ito ay maging isang uri ng lilalang, which is kayo, tayo, sila, lahat tayo. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, patabarakallahu ahsana al-khaliqin, no? At papuri kay Allah na isang mahusay
na tagapaglikha. Subhanallah. Next slide po, Ustad. Now, so sabi natin, bakit ba binigyang halaga o napakahalaga ang sinapupunan, no? Sabi pa ng mga pastoro na ang kahalagahan ng sinapupunan ng ina, no, o yung reham, na kung saan ito ang paraan, sabi ng mga scholars ng Islam, na kung saan paraan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ginamit niya para dumami, no? Kalakam minha zawjaha wabat minhuma katiran, no? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan nang dahil dito sa sinapupunan na to ay pinangyari ni Allah na dumami ang lipon ng mga kalalakihan at kababaihan, no? Subhanallah. At sinapupunan din ng mga ina, dito tayo hinulma o inanyuan ni Allah kung paano niya naisin. Kaya sabi natin, wag na kayo magtaka kung pango, matangos yung ilong ng iba, singkit tayo, dilat yung mata ng iba, manipis, makapalang kilay niya, no? Makapalang buhok, yung isa medyo panutin, wag kayong magtaka dahil si Allah ang nagbigay ng anyo sa atin. Pakibasa, Ustad. قال الله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. At sinabi niya lang, kadastasan siya ang siyang nagbigay ng anyo sa inyo sa sinapupunan kung paano niya naisin. Walang Diyos maliban sa kanya ang dakila, ang matalino. Subhanallah, no? Kaya sabi natin, anuman ang lahi nyo, anuman ang kulay natin, anuman ang itsura nung tayo'y pinanganak, pero subhanallah, no? Meron pa rin isang umiiyak dahil sa tuwa nang kayo ay lumabas sa mundo. Subhanallah, alam nyo kung sino yan. Next slide po, Ustad. Yeah. Sabi natin dito din sa sinapupunan na binigyan ng pag-aalaga, proteksyon, hangin, at pagkain ang similya na kalaunan tinawag natin itong fetus o tinawag to ng medical legal bilang fetus, no? Pakibasa po, Ustad. الله قال الله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. Sinabi niya lang katasan, at si Allah, no? Lamang ang tanging nakaalam ng pinagbubuntis ng bawat babae, no? Sabi nga ng tafsir dito, no? Pagtarak pa lang ng ating ama sa similya niya, sa sinapupunan ng ating ina, alam na ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ikaw ay magiging ano, babae ka ba, lalaki ka ba, no? Sabi nga natin kasama sa pinasulat dito kung ikaw ay magiging masaya, malungkot, mayaman, mahirap, no? Subhanallah. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala na si Allah ang nakakaalam ng pinagbubuntis ng bawat babae at batid niya ang sino mang nakunan o sabihin natin pinalaglag o sino mang sumobra ang bilang at lahat ng bagay ay naaayon sa anumang kanyang pagtatakda. Kabanata Ar-Rad, no? Tinawag po ito ng mga dalubhasa bilang, mashallah, tabarakallah, no? Tinawag nila to bilang unconditional love, no? Sabi natin, ito yung pagmamahal na hindi humihingi ng bayad o kapalit, no? Kayo mga kapatid ko sa Islam, I want you to imagine, no? Para ma-appreciate nyo kung gaano yung hirap, pagpapahalaga, pagmamahal sa inyo ng inyong ina, no? Tinawag naman sa scholar bilang unconditional love, no? Yung pagmamahal na hindi humihingi ng bayad o kapalit. Ang ating mga ina ay inangkin tayo bilang ganang kanya, no? Subhanallah. Kaya yung inshallah talakayin natin to sa susunod nating paksain na tinawag tayo ng ating mga ina na akin to, no? My baby, anak ko to, no? Inaangkin tayo ng ating ina na ganito, subhanallah, no? Bilang ganang kanya. Bahagi ng kanyang katawan, bahagi ng kanyang pagkababae bilang tao. Tinatawag para ng iba, ng mga ina, ay sa mga pasiro na tinatawag nila tayo, tayong mga sanggol, na anak niya, bilang kanyang tropeyo o korona. Subhanallah. Narinig ba yon? Sa sobrang hirap ng ating mga ina, sa paglilihi pa lang, pakinggan nyo, no? Hindi maunawaan ang kanyang nararamdaman. Subhanallah. Para siyang nahihilo, at nasusuka. Parati ang wala sa kondisyon ng pakiramdam, no? Hindi maeskwala. Minsan buwisit, minsan galit, minsan nakangiti, subhanallah, dahil sa
kayo ay nasa loob ng kanyang tiyan, no? Nang lumaki yung kanyang tiyan, siya ay animoy may sako na daladala, no? Bit-bit kayo kahit saan, maging pagpasok niya sa banyo, hirap nga maghugas no? Subhanallah. Dahil bit-bit yung sako na yon, at hindi kayo maiwan. At pagkatapos ng 9 na buwan, ay pinalabas kayo ni Allah sa kanyang sinapupunan, subhanallah, na halos mamatay-matay siya sa pag-iri sa inyo, ngunit pagkatapos ng lahat-lahat, na halos maubos ang kanyang hininga at lakas, ay laking saya at tuwa niya nang kayo ay makita at mahagkan. Subhanallah. Ito ang rahima na nilagay ni Allah sa puso at damdamin ng inyong mga ina. Mano pa kaya si Allah na nagmamay-ari ng pangalang Ar-Rahman Ar-Rahim. Next slide po, Ustad. Isa pa sa bahagi na ginamit ng tafsir patungkol dito, yung operasyon daw o yung pangyayari na nangyayari no, sa pagkulo, pag-alab ng tiyan, ng sinapupunan ng ating mga kababaihan, ito'y tinawag ng Islam bilang regla o dalaw. At ang sirkulo ng buwan ng dalaw ng babae ay basihan o ginamit na basihan sa Islam bilang batas patungkol maging sa paghihiwalay sa Islam. Tingnan nyo, subhanallah, kung paano binigyan ng halaga at respeto ni Allah itong inyong sinapupunan na kung saan wala kami ni Ustad nito. Basa pa, Ustad. Qala Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yutarabbasna bi anfusihinna talata qurui wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Yu'mina billahi wal yawmil akhir. Jazakallahu khair. Sinabi ng ating butihing Ustad na ayon kay Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na ang babaeng diniborsyo ay maghihintay ng 3 buwanang dalaw o regla. Hindi sila pinapayagan na itago o ikubli, no? O wag niyong sabihin, bawal 'yon, kailangan ilantad, no? Ito ang isa sa dahilan kung bakit ginawang basihan ang 3 buwanang dalaw bago kayo tuluyan na hiwalayan, kasi gustong malaman, no? Tayo, gusto natin malaman kung meron bang laman ang sinapupunan bago siya tuluyang hiwalayan. Kasi bawal kayong mag-asawa agad at sipingan agad kung merong laman yung tiyan. No? Isa to sa mga bagay na pagpapahalaga ng bigat ng reham o sinapupunan ng kababaihan na wala ang mga kalalakihan. Ito'y batayan ng pambabatas sa Islam. Nakita nyo kung ganong kahalaga, subhanallah. At pinagbabawalan tayo ni Allah, no, na siya ay tuluyan o kayo'y hiwalayan ng tuluyan hanggat hindi nagiging malinaw na lumabas yung 3 sirkulo ng buwan ng dalaw para malaman at makita kung merong ang laman. Subhanallah. No? Kabanata Al-Baqarah. Next slide po, Ustad. As sinabi pa ng medical legal, no, ayon sa mga pasiro na ang regla ay tanda na ang sinapupunan ng babae, no, ayon sa kanila, kapag kayo raw o yung mga kababaihan ay dinatnan ng regla, iba yung pinag-uusapan natin dito na talagang wala ng regla at tinigilan na, ito'y sabi natin yung pagdadalaga, no? Ayon sa mga pasiron, yung kapag dumating na yung regla ng babae, nagsimula na siyang magregla, no? Ito ay tanda na kung saan ayon sa kanila na kumakapal na daw yung dingding o yung tinatawag natin na balat o laman sa loob, no? Sa pangloob na sinapupunan, upang ito ay maging handa para sa magiging bahay o tahanan o silungan o kublihan ng mga sanggol na bata. Basa po, Ustad. Qala Allah Ta'ala, wa nukirru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litabalugu asyaddakum. Sinabi niya lang, barakallahu fiik, at tinalaga o nilagay namin sa sinapupunan ang anumang aming naisin, babae, lalaki, no? Maputi, maitim, okay? Singkit, medyo malaki ang mata, no? Kung paano naisin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa tagal ng panahon ng kanyang tinakda.
Meron sa atin pinanganak, maaring 9 months, eksakto. Yung iba naman sumobra ng araw, yung iba naman kulang, kaya inilagay sa incubator, no? Ito ay depende kung paano to tinakda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Subhanallah. At pagkatapos ay pinangyari namin na umabot sa atin, ang iba sa atin sa hustong edad, kasi yung iba alam natin, paglabas kakawag-kawag lang ng konti, binawian na ng buhay. Yung iba naman namatay sa loob, no? Yung iba naman ay umabot sa pagkabata at ayon sa tinakda ni Allah na wala ang buhay. Yung iba naman sa atin ay inabot ng kahinaan at katandaan. At dahil sa ebidensyang nabanggit, ang sinapupunan o reham ng kababaihan ay binigyan ng sobrang halaga sa Islam, na kung saan ito ay ibinase ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa isa sa kanyang magagandang pangalan, ang Ar-Rahim, no? Na kung saan ito ay binigyan ng sobrang halaga, subhanallah. At ayon sa ibang scholar, na ito ay isa sa mabigat na utos ng Islam na nakakabit sa pagkatakot kay Allah. Next slide po, sir. Naam. At sabi natin, dahil dito sa sinapupunan, no, ay binigyang halaga ng Islam na kung saan dito nagsimula ang pagkakaroon ng anak at ganun din ng kamag-anakan sa Islam. Na kung saan alam natin, laqad da'a al-Islam illa as-silatur raham lama laha min aktar al-kabira fi tahqiq wa tarabbat ijtima'i o kamakalan ulama. Na sinabi ng mga scholar na ang Islam po, ang ating reliyon ay nag-iimbita sa atin patungo sa pagpapanatili ng mabuting relasyon sa sinapupunan, una na ang ating mga magulang, at ganun din sa ating kamag-anak. At dahil sa dakilang epekto nito, upang maabot ang pagkakaisa sa syudad, no, pagtutulungan o yung pagtutulungan o yung tinatawag musaada at pagmamahalan o tahabba sa pagitan ng mga Muslim, ay pinag-utos ang pananatili sa mabuting relasyon sa sinapupunan. No? Pakibasa po, Ustad. Qauluhu ta'ala, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Yeah, barakallahu fik. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at katakutan si Allah na siyang magtatanong sa inyo patungkol sa sinapupunan. At ito ang bagay na binanggit ni Ad-Dahhak, Al-Mujahid, Al-Hasan al-Basri, rahimahumullah, na patungkol sa bagay na pagkatakot kay Allah, kakabit, kontrata, karugtong ang pagpapanatili ng mabuting relasyon sa ating sinapupunan o ating pinanggalingan. Kaya sabi nga ng mga scholars ng Islam, hindi kumpleto yung ating takwa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kung hindi natin napanatili ang mabuting relasyon natin sa sinapupunan, una na sa ating mga ina, at pagkatapos nito sa ating ama, at ganun din sa ating kamag-anakan. Next slide po, Ustad. Yan. Batay pa sa isang salisayo hadith, pakibasa po, Ustad. An-Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul ittaqullah wasallu al-arham fa innahu abkalakum fid dunya wa khairu lakum fil akhirah. Sinabi pa ni Propeta Muhammad SAW, no? Itong pawaid, pakinabang, no? Bakit ba ito pinag-utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na panatilihin natin yung ating relasyon doon sa sinapupunan, no? Dahil binanggit ni Said na si Qatada na ayon kay Propeta Muhammad SAW na nagsabi, ittaqullah, katakutan natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala, wassalu al-arham, na kung saan panatilihin natin, ayusin natin yung ugnayan natin sa sinapupunan. Dahil ikukubli, kapag panatili natin ang ugnayan natin sa ating magulang, lalo sa ating ina, ay ikukubli daw tayo at pangangalagaan tayo nito dito sa mundo. Ito yung bagay na pinaliwanag ni Sheikh Sa'al Al-Fawzan sa kanyang khutbah, subhanallah, no? Kaya meron daw mga tao na subhanallah, negosyo ng negosyo, bagsak, no? Maraming natapos, maraming diploma, magaling naman, hindi naman siya, sabihin natin na mangmang. Marami siya natapos, oh, saan kada makabak yung kanyang diploma sa dingding ng kanyang tahanan. Pero hindi umuusad o umaasenso yung kanyang buhay. Ano ang sabi ni Sheikh Sa'al Al-Fawzan? Subhanallah, balikan nyo yung relasyon nyo sa inyong mga magulang, baka hindi tayo naging mabuti o hindi naging maayos ang ating ugnayan sa kanila, subhanallah, no? Dahil ito daw yung bagay na mangangalaga sa inyo kung nagiging mabuti kayo sa ugnayan ng sinapupunan. Ito ang bagay na mangangalaga sa inyo dito sa mundo
At mabuti din ito sa inyo para sa huling araw. Kasi ito yung bagay na itatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wag na tayong magtanong. Ayaw nga kay Sheikh Saleh Al-Fawzan, no? Sabihin na ang tagal-tagal ng nagtatrabaho, bakit ganun? Parang walang baraka yung ipon, no? O kaya walang baraka yung kita, no? Kung ano-anong pinasok na negosyo, bakit parang laging nagpe-fail? Sabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan, tingnan natin yung ating relasyon sa ating sinapupunan, sa ating mga magulang. Next slide po, Stan. Na, sabi natin, ano ba ang gantimpala at kaparusahan patungkol sa ugnayan o pagpapabaya sa ugnayan sa sinapupunan? Kung naging mabuti tayo, ano bang gantimpala? Kung tayo magpabaya, ano ba ang parusa? No? Sabi niyang ating butihing Sheikh, no? Sheikh Al-Badr, hafidahullah, wa ayl aquba akthara min al-lu'na min su'id dar. No? Sabi ni Sheikh Al-Badr rahimahullah o hafidahullah, ano daw yung parusa na mas matindi, mas masidhi pa sa sumpa ni Allah, wa'yad billah, no? Kung isusumpa ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, may mas matindi pa bang parusa doon? Ayon sa kanya, ito ay tanda na meron kang masamang kahahantungan kapag ikay sinumpa ni Allah, no? Na naghihintay sa iyo doon sa kabila dahil sa pagputol mo ng iyong ugnayan sa sinapupunan, no? Pinagbabawalan nila ang kanilang mga sarili, itong mga pumutol ng ugnayan sa sinapupunan. Sa gantimpala, sabi pag hindi ka naging mabuti sa, lalo na sa iyong ina, no? Ay pinagbabawalan mo yung sarili mo na ikay tumanggap ng gantimpala galing ng langit, no? Na matatanggap mo dito sa mundo, ganun din yung pagkakaroon mo ng mahabang buhay at malawak na biyaya. Subhanallah. Kaya gusto mong umayos ang buhay mo, gusto mong humaba ang buhay mo, no? Dumami ang iyong risk. Huwag kang magputol ng mabuting ugnayan sa iyong mga magulang. Kahit sabi mo mag-asawa ka ng prinsipe, no? O kaya isang sheikh na Arabo. Kung putol ang iyong mabuting ugnayan sa iyong salatul raham, lagot ka kay Allah. Next slide, Boss Tad. Basa, Boss Tad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ay yabsutu lahu fi rizki wa ay yansa lahu fi atarahu falyusal rahimahu. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Dito sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man anya ang gusto, pakinggan to ng bawat isa, no? Baka tayo'y nagpapagal. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man anya sa inyo ang gustong dumami, lumawak ang kanyang biyaya dito sa mundo, no? At humaba ang kanyang buhay na ilalagi dito, ay dapat panatilihin ang kanyang ugnayan sa sinapupunan. Kaya kayo magmamadali. Sino mga bagay nagpabaya, nagputol ng ugnayan, ayusin nyo na yan, no? Kung kayo'y naghahangad ng malawak na risk dito sa dunya, maayos na buhay, humaba ang inyong buhay, huwag kayong magputol ng mabuting ugnayan sa sinapupunan. Next slide po, Stan. Sabi pa sa isang hadith, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم فقامت الرحم فقلت أو فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة فقال نعم, no? Sabi ng Propeta Muhammad SAW, nang nalangin daw ni Allah ang sangkalikaan at nang matapos niya ang paglikha, ang sinapupunan, ay tumindig daw at tumayo ang sinapupunan at nagwika kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi, ito ang lugar na dapat silang magpakupkop sa iyo, o Allah, at huwag putulin. At sinabi ni Allah, naam, oo. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagwika siya sa sinapupunan, masya Allah. Kaya sabi natin, kayo ang bida rito, no? Kayo mga kababaihan, hindi kami ni Ustad. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa reham, sa sinapupunan, oo, ikalulugod mo ba kung magiging mabuti ako sa sino mang naging mabuti sa iyo at puputulin ko ang sino mang pumutol sa iyo? Ito ay banta, no? Matakot tayo sa bagay na ito, na kung saan sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagpapanatili, ang pagiging mabuti sa atin ni Allah ay tanda ito ng pagiging mabuti natin sa ugnayan natin sa sinapupunan. At kung tayo puputol ng ugnayan sa ating ina, ay bagay yon ang pagputol ng pagiging mabuti sa iyo ni Allah.
At sumagot ang Reham, ang sinapupunan, no? Sabi ng Reham, walang duda, no? Ibig sabihin, ibig niya ito. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung ganon, padalika lak, at ganito nga, no? At yun na nga, subhanallah. Ito ay bagay na dapat yung tandaan at magmuni-muni sa bagay na ito. Kaya kung kayo nagpapabaya at tumitibok pa ang puso nyo at di pa kayo sinusundo ng anghel ng kamatayan, ayus-ayusin natin, paalala una sa sarili at sa inyo, sa amin o sa dadnan, na ayusin natin yung ating relasyon sa ating sinapupunan. Next slide po, Sir. Sabi pa ng mga eskola, ma huwa faraq bayna Rahman o Rahim? Ano daw yung kaibahan? No? Bakit binanggit yung Rahman, Ar-Rahim bilang ating pagpapaliwanag pa, pagpapalawak ng paliwanag patungkol dito? No? Sabi doon, na naiulat sa isang athar, faqad qaddam fil athar an Isa alayhi salam annahu qala Ar-Rahman wa Rahman ad-dunya wal akhirah wal Rahim fil akhirah. Nasabi ni Isa alayhi salam, Jesus na anak ni Maria ay nagwika na ayon sa naiulat na ang Ar-Rahman daw o yung Rahman ni Allah ay dito sa mundong ibabaw at sa huling araw. At ang Rahim ay tanging sa huling araw lamang. At ayon pa sa iba nagpapaliwanag na ang Rahman ay parehong nakikinabang ang mga Muslim at di Muslim. At tinalakin natin ito nakaraan. Samantalang ang Rahim ay para lamang sa mga Muslim. Next slide po, Ustad. Naam. Pakibasa po. Siya ka na? Qala Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum asisun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Sabi ni Allah Ta'ala, no, na katunayan na dumating sa inyo para matutunan natin itong rahima na ito na ayon sa mga scholars ng Islam na isa sa mga rahima ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga rahima ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin na ito ay para lamang sa mga mananampalataya, sa mga tumatalima kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa mufassirun, ay sa ating butihin siya, Imam As-Sa'di rahimahullah, na isa sa mga tanda ng rahima ni Allah sa atin ay ang pagpapadala niya sa katauhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na dito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katunayan na dumating sa inyo ang sugo na mula sa inyong mga sarili. Ibig sabihin siya ay isang lahing tao na mamigat para sa kanya ang anumang nagpapahirap sa inyo, na masipag na nagbabantay sa atin, sa mga naniniwala, siya ay mahabagin at maawain. Kabanata at Tawbah, no? Nasabi nga ni Imam Sa'di rahimahullah, wa bil mu'minina raufur rahimah, na ang kahulugan daw nito na siya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mahabagin at maawain, na ang kahulugan napaka maawain at mahabagin sa atin ni Propeta Muhammad SAW, na siya ay mas maawain, ayon nga sa naiulat sa mga hadith, mas maawain pa siya kumpara sa awa na ating nararamdaman sa ating mga magulang. Ang Propeta Muhammad SAW mas maawain kumpara sa ating mga magulang. Next slide po, Stan. Second to the last, I believe. Now, para maunawaan natin ang bagay na ito ay tingnan natin ang ulat patungkol dito, no? Ayon sa isang salaysay, no? Dahil nga sa alam natin na si Propeta Muhammad SAW ay mahabagin at maawain sa mga naniniwala o mananampalataya. Sabi natin na dahil nga sa ulat, sa isang hadith na ulat, Bukhari o Muslim, na siya ay maghihintay at mag-aabang sa atin sa kabilang buhay, no? Sa kanyang haud o lawa. Hindi tayo aabangan ng nanay tatay natin doon, no? Tanging si Propeta Muhammad SAW. At ang haud ay lugar na binanggit patungkol to sa pangako ni Propeta Muhammad SAW sa ating mga Muslim, na siya makikipagtagpo, no? Si Propeta Muhammad SAW makikipagtagpo sa atin, sa kanyang mga tagasunod, sa muling pagkabuhay. Sabi natin, ang Al-Kautar, ito yung ilog o batis na pinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad SAW, na ang agos nito ay tutungo hanggang sa haud o lawa ni Propeta Muhammad SAW, na kung saan dito magpupunta tayong mga Muslim, tayong mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon tayo makipagtagpo. Ito yung tinatawag natin, na binanggit natin noong nakaraan, one of the most important date, no? Sabi natin, no? Kayo, naghahangad kayo na i-date kayo ng mga hobby nyo, ng asawa nyo, etc. Kung saan man, no? Saan kayo pupunta, special, o sabi natin na
cozy na restaurant, no? Pero ito yung pinaka-date na ating wag kaliligtaan, no? At dapat nating bantayan. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabi sa atin na abangan tayo doon sa kanyang haud. Ito ay isang lawa na kung saan ang lawa ay ang lapad nito ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang buwan na paglalakbay. Yung lawa na to, no? Parang sabi nyo, parang baha, may tubig, no? Ang lapad nito ay isang buwan na paglalakbay. At sinabi na sino man ang pahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala na uminom sa tubig ng lawa na ito ay hindi na mauuhaw magpakilanman. At ang baso o tasa sa inuman dito na nakalutang doon sa lawa na ito, na ayon nga sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sindami ng bilang ng bituin. At sabi sa ulat, may mga tasa o baso nito na yari sa perlas, ang iba naman ay yari sa ginto. Next slide po, Stan. At batay nga sa isang salisay o hadith, an Aisha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inni ala hawd wa tandiru minan yaruddu ala minkum. Nasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayon kay Aisha, na siya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mag-iintay doon sa lawa. Siya ay mag-aantay sa mga tutungo sa kanya. At sabi ni Aisha radhiyallahu anhu, wa yanqatu ar-rijalu duni. At meron sa atin na, subhanallah, imagine yung lugar na to, no? Yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ginawa niyong halimbawa, huwaran sa inyong buhay, na hindi niyo nakita at nakasama. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa bauna alf dakal jannah bighair al-hisab. Meron daw 7,000 na tao na papasok sa paraiso na hindi siya tutuusin, no? Hindi ka tutuusin. Sino 'yon? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, aktar minhum wa hadhihi al-ummah. Na ang karamihan doon nasa ating kapanahunan. Kasi bakit? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maraani, na hindi naman nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga sahaba nakita nila ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napatunayan nila sa kanilang sarili ang mga milagro ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pero tayo hindi. No? Na kung sabi natin yung pakiramdam na yon na pagka nabik, no? Nananabik tayo sa pagkakakita kay Propeta Muhammad, siya ay nagbigay sa atin ng panahon o petsa o sabihin natin na date sa atin kung saan siya at kailan natin siya makakatagpo. Yung panahon na kung saan tumatakbo ka, no? Nakita mo Rasul sallallahu alaihi wasallam nandun na sa haud nag-aantay, no? Handa ka nang painumin doon sa kanyang haud o lawa. Kaso lang, paglapit mo, pagdating mo doon, ay bigla kang hahablutin ng anghel. No? At ano ang sabi ng hadith na ito, na sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fayaqulun ya Rab, humma min al-ummati." At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay iiyak kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya magsasabi, "Ya Allah, ito po yung aking mga tagasunod. Huwag nang hablutin ng mga anghel, huwag nang kunin." No? Subhanallah. Tanging ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ang makikiusap kay Allah nito, hindi ang nanay at tatay niyo. No? Subhanallah. At sasabihin ng anghel sa kanya, subhanallah, innaka la tadri ma'amilu ba'dak. Ang dahilan daw bakit tayo hahablutin, bakit sila hahablutin, no? Subhanallah, dahil tayo yung mga Muslim na nag-aangkin na propeta natin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na umano tayo sumusunod sa kanyang sunnah, pero tayo ang bumabali sa kanyang bahagdan. Dahil dito tayo hablutin, at iba sa ulat, nasabi dahil ito ay mga gumagawa ng bid'ah. Naway ilayo tayo ni Allah patungkol sa mga bagay na ito. Next slide po, Ustad. At ayon sa maskoras ng Islam na tanging ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang magtatanggol sa kanyang nasyon na hindi gagawin ng ibang propeta. Sa iba pang ulat, na tanging ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang propetang mag-aakyat panaog sa impyernong apoy para hanapin kayo, hanapin tayo, hanapin sila. No? At subhanallah, siya ay makikiusap kay Allah subhanahu wa ta'ala na ilabas tayo doon. Kasi tayo mga Muslim na mahihina, nadadapa, natatalisod. No? Ngunit dahil sa ating pananampalataya sa kaisahan ni Allah at pagsaksi natin sa pagiging sugo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong propetang ito, ang tanging propeta na magbabalik, akyat panaog doon para hanapin kayo, siya lang ibilang tayo ni Allah, hanapin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tayo ipapamagitan niya kay Allah na tayo palabasin at tayo papasukin sa kanyang paraiso. Last slide po, Ustad. Sinabi natin sa pagtalakay ng paksain na Ar-Rahman Ar-Rahim ay ating natutunan ng awa ni Allah
ay malawak at sakop nito ang lahat ng kanyang nilalang. Ngunit ang hambag ni Allah o ang kanyang rahima ay espesyal lamang sa mananampalataya. Tulad ng sinabi ng Propeta Muhammad SAW, Ya ibadi, inni ana ghafurur rahim. At sabi rin ni Propeta Muhammad SAW na sinabi ng kanyang Panginoon, ni Allah subhanahu wa ta'ala, ipaalam sa atin, sa kanyang mananamba, na siya ang mapapatawad, ang mahabagin, ang kanyang parusa, fainal adabi, wa huwal adabul alim. Na ang kanyang parusa ay masidi at malupit. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ghafiru dam, na siya ay nagpapatawad ng ating kasalanan, wa qabilu tawb, at siya ang tumatanggap ng ating pagsisisi, matindi ang kanyang parusa na may-ari ng kagandahang loob. Next slide po, Ustad. Ilang last, sorry. Sabi natin na naiulat sa Sahih Muslim, sa Abi Hurairah, radiyallahu anhu, na sinabi ng Propeta Muhammad SAW, daw ya'lamul al-mu'min ma inda Allah min aqubihi ma sami'a bi jannati. O kumakal. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, kung alam lang natin, mga Muslim, kung anong parusa mayroon si Allah, walang sino man ang aasa sa atin na tayo makakapasok pa ng paraiso. Sabi pa ng Propeta Muhammad SAW, walau ya'lamul al-kafir ma inda Allah min rahmati ma qalatu min jannati ahada. Sabi pa ng Propeta Muhammad SAW, kung alam lamang ng mga walang paniniwala kung gaano kaawain si Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi sila mawawala ng pag-asa na sila'y pumasok sa paraisong ito. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to you, Ustad Adnan, yung ating announcement po. Pakibalik muna doon sa slide bago ang the end. Ayan. One slide po before in the end, yung announcement. Pakibalik po yung slide. Yung announcement. Opo. Ayan. So meron kaming konting announcement. Sister Sarah Jones, sandali lang po, no? Pakibigyan. Yan, sige po. Dadanan kayo na po mauna. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Alhamdulillah, unang-una sa lahat nagpupuri, nagpapasalamat kami at nagdadakila, nagwawalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbibigay niya sa atin ng oras, panahon, kakayahan, kaalaman at tsansa na matalakay ang ganitong kaalaman, na napakahalagang kaalaman sa bawat isa sa atin. At lubos-lubos din kami nagpapasalamat sa pamunuan ng JDC at ganoon din sa bumubuo, sa admin at sa team o sa grupo na sumusuporta at walang sawang gumagawa ng lahat ng mga gawain upang maging matagumpay, inshallah, ang ganitong pagtatalakoy o pagsasagawa ng kaalaman. At siyempre nagpapasalamat din kami sa mga estudyante o sa mga dumadalo. Walang sawang dumadalo dahil sila ay kasama sa haligi ng pag-aaral ang mga estudyante. Dahil walang saysay aming pagtuturo kung wala namang estudyante. At nawa ay, at ganun din kay Ustad Ismail, nawa ay bihiyaan pa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng marami pang kaalaman sa mundong ito, at ito ay pakinambangan niya, ganun din ang kanyang pamilya sa kabilang buhay. At humihiling kami kay Allah subhanahu wa ta'ala, panghuling announcement, na lahat ng ating mga gawain ay ibilang niya sa mabubuting gawa at ilayo niya tayo sa mga gawain na kung saan na mapupunta sa riya o sa hindi magandang patutunguhan. Doon lang po muna, at bago siguro yung iba ay si Ustads naman ang kung meron siyang announcement, inshallah. Opo. Bismillah, alhamdulillah, salamat wa Rasulullah. So doon tayo doon sa assignment natin, no? Barakallahu fiha, Sheikh. Yes, tayo pumupuri at magpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbibigay niya ng lakas, oras at kalusugan sa atin para maitaguyod ang isa sa mga dakilang gawain na ito, ang pag-aaral sa kanyang mga pangalan. Hiling namin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ang tanggapin ang pagsisikap ng bawat isa sa atin, no? Ito ay gantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ibilang sa ating mabuting gawa. Patungkol doon sa ating assignment, no, na yung ating tanong na ano-ano ba yung bagay na nilikha ni Allah sa pamagitan ng kanyang mga kamay. So ito ay sinagot natin. Sabi natin na ayon kay Sheikh Adrami, na ayon kay Ibn Umar, na nilalang ni Allah ang 4 na bagay sa kanyang mga kamay. Una dito ang trono, ang panulat, ang Eden o yung paraiso, at si Adam alayhi salam. At sabi nga ni Sheikh Adrami, ayon kay Ibn Umar, na ang the rest ng kanyang nilikha ay
kanyang ipinag-utos o pagsasabi lamang ng kalalahu kun fayakun. At tayo ay nangako na ipapaskil natin ang 20 katao na unang nagpasa ng tamang sagot. At nais lang po namin i-highlight na hindi po ibig sabihin nito na yung pagkatapos ng 20, yung mga sister na nagpasa ay mali na yung kanilang sagot. No, dito po kasi ang bagay na ating ginamit ay una, yung pagiging tama ng sagot, pangalawa, yung kanilang pagsisikap na maipasa yung sagot ng maaga. No? Alam po natin may kanya-kanya tayong dahilan, maaring na busy, walang internet. Ito ba ay bilang pagpapahalaga natin sa pagsisikap nila, sa pagpapahalaga nila sa bagay na itinalaga natin bilang assignment, no? At barakallahu fikum sa lahat, at alam natin ang mga tao na unang nagpasa ng tamang sagot, mga nauna nagpasa ay ang ating binanggit doon sa ating group chat. Nawa ay biyayaan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sabi nga natin na marami pa tayong darating na pagsusulit insyaAllah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa habag ni Allah. At muli, inuulit natin na dahil hindi na ipaskil yung pangalan nyo ay mali yung inyong sagot. No? Maraming nakasagot ng tama, sabihin natin na halos lahat. No, yun nga lang ay pumili tayo nung pinakamaaga na nagpasa. Dahil pinaskill natin ang form ng Wednesday at merong mga kasistera na nagpasa ng Wednesday, Thursday, yung iba Friday, no? At alhamdulillah, sabi natin dahil ang pangako natin ay 20, no? Doon sa mga unang magpapasa, at ito ang resulta, silang mga naipaskill natin sa grupo. Naway gantimpalaan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi namin nais na sumama ang loob nyo dahil wala ang inyong pangalan do sa listahan. No, lahat ng bagay na pagsisikap na ginawa nyo, tandaan nyo ito ay bagay na hindi mawawala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu indallah. No? Lahat ng bagay na inyong ginawa na mabuti, na ginawa nyo para kay Allah, ito ay inyong matatagpuan sa Kanya. Hanggang dito lamang muna, at ewan ko lang kung si Sister Sarah Jones ay merong announcement pa o may dadagdag. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Paumanhin po sa inyo mga sisters, wala na po tayong oras. Yung mga tanong po, pwede na po na ninyo i-post sa ating GC and inshallah, sasagutin po ni Ustad. Jazakallah khairan, Ustad. Yakumullah, barakallahu fiki. Inshallah, Ustad, lagutin na natin. Sige po, Ustad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu ila anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.